Daisy, anak, baka naman meron ka dyang 1,000. Kailangan kasi ng kapatid mo ng pambayad para sa uniforme. Nagising si Daisy mula sa pagkakaidlip nang marinig ang katok ng ina sa labas ng kanyang silid. Ngayong araw lang ang day off niya at pinaplano niyang matulog sana maghapon. Pero dahil may kailangan ng kanyang ina, napilitan siyang bumangon. Saglit lang ma. Pakibilisan anak, papasok na ang kapatid mo. Kinuha ng dalaga ang bag at naghalungkat ng pera. Napabuntong hininga na lang siya nang mapansing 100 na lang ang matitira sa kanya kung iaabot na naman niya ang 1,000 sa ina. Kabibigay niya lang kasi sa mga ito ng buo niyang sahod noong nakaraang araw. Hindi niya akalain na naubos na agad nila ito. Ang laging katwiran ng ina kung tatanungin niya kung bakit ang bilis naman ata nilang maubos ang kaaabot niya lang na sahod, binabayaran nito ang lahat ng kanilang bayarin maging ang mga nautangan nila. Hindi naman magawang magreklamo ni Daisy dahil magulang niya ang mga ito. Ma, hindi po ba pwedeng 500 pesos po muna? Wala na po kasi akong gagamitin papunta sa trabaho bukas. Napakamot na lang sa ulo si Daisy habang nakatingin sa istriktong mukha ng kanyang ina. Baka kaya mo pa naman gawa ng paraan yan anak. Bukas ka pa naman babalik sa trabaho. Kinuha ng kanyang ina ang pera at ni hindi man lang ito nagpasalamat. Hay, ang hirap naman ng buhay. Saan ako kukuha ng pamasahe ko bukas papasok sa trabaho? Bulong na lang ng dalaga sa sarili. Imbis na mamahinga buong araw, napagpasyahan na lang ni Daisy ang maghanap ng pwede niyang pagkakitaan. Kaya naman, nang maalala ang karinderya ng kanilang kapitbahay, dali-dali niya itong pinuntahan at sakto naman na magbubukas pa lang. Oh, Daisy, wala kang pasok sa trabaho ngayon? Agad umiling si Daisy sa babae bago tipid na ngumiti. Wala po manang, bukas pa po ang balik ko. Hulaan ko. Narito ka na naman para magtrabaho ano? Naubos na naman ang kinita mo sa 1 buwan. Naku kang bata ka, binigay mo na naman lahat sa pamilya mo. Manang, wala naman po akong magawa. Tsaka kailangan po talaga nila eh. Napailing na lang ang babaeng kausap ni Daisy sa kanyang tinuran. Naku kang bata ka, ang dapat ay nagtitira ka pa rin para sa sarili mo. Pero iha, masyado ka naman yatang inuobliga. Ang iba sa mga kapatid mo kung tutuusin, nasa wastong edad na para magtrabaho. Pero anong ginagawa? Tapos yung papa mo, tambay palagi sa kanto. Ayun, nakikipag-inuman. Parang ikaw nang tumatayong padre di pamilya ng tahanan ninyo. Tipid na lang nang umiti si Daisy dahil totoo naman ang sinasabi ng babae sa kanya. Hindi naman niya kayang tanggihan ang kanyang pamilya dahil mahalaga ito para sa kanya. Ayos lang po manang, kaya ko pa naman. Tsaka alam niyo naman po ang ganap sa bahay. Umaasa kasi si mama na kapag nagtapos ang mga kapatid ko, mas aangat ang buhay namin. Kaya ang gusto niya, huwag muna silang magtrabaho para walang distractions. Nako, ewan ko yan sa mga magulang mo Daisy ah. Bakit ikaw pa? Bakit hindi silang magbanat ng buto para buhayin kayo? Hindi mo malang natapos ang pag-aaral mo sa kolehiyo. O siya, pumasok ka sa loob at masimulan na natin ang pag-ayos ng karinderya. Nako, paano na lang kung wala itong karinderya ko na malapit sa bahay ninyo? Di wala ka ng ibang makukuhanan ng extra para sa sarili mo. Nagpasalamat na lang si Daisy sa matanda bago nagsimula sa pagtulong. Kung tutuusin, mas marami pa talaga itong naiitulong sa dalaga, lalo na kapag gipit na si Daisy matapos maibigay ang lahat ng kinita niya sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maagang lumuwas si Daisy upang bumalik sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Mag-isa lang si Daisy na naninilbihan bilang katulong sa bahay ng kanyang mga amo. Pareho ng may edad ang mga nagpapasahod sa kanya, kaya kinakailangan niyang magtimpi at magtiyaga para sa mga ito. Lalo pa at ang babaeng amo ay may pagkamasungit. Daisy, ikuha mo nga ako ng juice sa ref. Ani ng babaeng amo. Kasalukuyan itong nakaupo malapit sa swimming pool ng bahay. Sa kadahilan ng hindi na masyadong nakakapaglakad ang babaeng amo, lahat ng nais nitong ipagawa ay inuutos na lang kay Daisy. Samantala, ang matandang lalaking amo naman,
Maayos-ayos pa at may kalakasan pa ang pangangatawan. Honey, may iba ka pa bang gustong ipakuha? Rinig ni Daisy na tanong ng among lalaki sa asawa nito. Biglang nakaramdam ng kaba si Daisy dahil balita niya may pagkamanyak talaga ang among lalaki. Yun daw ang rason kung bakit walang nagtatagal at walang gustong magtrabaho sa mga ito. Pinakuha ko na ng juice si Daisy, Han, pero parang gusto ko nang makakain. Ikuha mo na rin ako. Siyempre naman, hintayin mo na lang kami rito. Dahil sa narinig, nagmadali ang dalaga sa pagtitimpla ng inuming juice ng kanyang amo. Hindi siya umimik nang maramdaman ang presensya nito mula sa kanyang likuran. Paabot ng kutsara, Daisy. Mahinang bulong ng matandang lalaki sa kanya. Naramdaman ni Daisy ang pagdikit ng matanda sa kanyang likuran na kunwari ay inaabot ang mga kutsara. Kung tutuusin, abot naman yun ng matanda. Sa sobrang takot, agad umalis si Daisy mula sa pagkakadikit ng katawan ng among lalaki sa kanya. Inabot niya ang kutsara at humarap sa amo. Hindi niya pinahalata na naiilang siya sa presensya nito. Kahit alam niyang pasimple siyang minamanyak nito, hindi na lang nagsalita ang dalaga tungkol doon. Patay mali siyang inabot ni Daisy ang kutsara. Sir, eto na po ang kutsara. Sige po sir, ibibigay ko na po ito kay madam. Nagmamadaling umalis si Daisy sa kusina upang makaiwas sa lalaking amo. Nang makarating sa tabi ng among babae, agad niyang inabot ang juice na inuutos nito. Madam, heto na po ang juice. Kinuha naman ito ng matandang babae at sinenyasan na umalis na sa harapan nito. Nakasalubong pa ni Daisy ang lalaking amo na may hindi kaaya-ayang tingin sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Daisy. Bigla siyang nakaramdam ng takot, pero iniisip niya pa lang na mawawalan siya ng trabaho kung sakaling magre-resign ay hindi niya na kinakaya. Paniguradong sermon ang matatanggap niya sa ina kung walang maiaabot na pera. Madam, sir, maglilinis lang po ako sa loob. Paalam ni Daisy. Pinayagan naman siya ng mga ito pero hindi nawala ang malagkit na tingin ng lalaking amo sa kanya. Dumiretso na siya sa kanyang silid at kinalma ang sarili. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit walang nagtatagal na mga katulong sa mga ito. Tumagal pa ang pananatili ni Daisy sa bahay na kanyang pinagtatrabahuhan. At kasabay noon, mas naging palala ng palala ang ginagawa sa kanya ng among lalaki. Kung nung una ay kunwari pa kung hawakan siya nito, ngayon pinapahalata na nito ang nais sa dalaga. Gustuhin niya mang umalis at maghanap ng trabaho ay paniguradong hindi siya agad makakahanap, lalo pa at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bukod pa ron, malaki-laki ang pasahod ng dalawang matanda sa kanya, kaya naman mahirap para kay Daisy na iwan ang trabahong iyon. Good morning, Daisy. Halos mapatalon sa gulat si Daisy nang may sumipol mula sa kanyang likuran. Bumungad sa kanyang lalaking amo na malagkit na naman kung makatingin sa kanya. Sir, kayo po pala. Magluluto lang po muna ako ng umagahan ninyo ni madam. Ikaw naman. Kaya nga, inagahan ko na para masolo ka. Nakangising sabi ng matandang lalaki na nagdala ng labis na takot kay Daisy. Sige na, Daisy. Isa lang, pagbigyan mo na ako. Tataasan ko pang sahod mo. Lumapit ang matanda sa kanya, pero imbis na manatili pa sa kusina si Daisy, muli siyang napatakbo papunta sa kanyang silid. Alam niyang magagalit na naman ang among babae sa kanya, pero ang mahalaga, makatakas siya sa pagmamanyak ng among lalaki. Agad niyang inilak ang pinto, napasandal na lang siya sa pintuan at napahimas ng sentido. Gustuhin niya mang umiyak, pero kahit umiyak pa siya ng dugo, wala namang mangyayari. Nabaling lang ni Daisy ang kanyang atensyon nang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya yung sinagot. Hello? Hello anak. Baka naman pwede ka munang mag-cash advance dyan sa amo mo. Nagkaroon lang ng emergency. Bungad agad ng nanay ni Daisy. Sige ma, isubukan ko po. Hindi niya napigilan ang maiyak dahil ni isa sa kanyang pamilya, hindi man lang siya kinukumusta. Saka lang siya maaalala ng mga ito kapag nangangailangan ng pera. Pagkaraan pa ng ilang araw, habang natutulog ang dalaga, hindi niya akalain na papasukin siya ng kanyang among lalaki sa kanyang silid.
Nagising na lang si Daisy nang may maramdaman siyang humahawak sa hita niya. Minulat niya ang kanyang mga mata at ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang among matanda. Bago pa man makasigaw at makahingi ng tulong, tinakpan nito ang kanyang bibig. "Ang bango mo talaga, Daisy," sabi ng matandang lalaki. Pinilit ni Daisy ang manlaban pero sadyang malakas pang matandang amo kaya wala rin siyang nagawa. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Daisy habang pinagsasamantalahan nito ang kanyang kahinaan. Nang matapos ang matanda sa kademonyohan nito, naiwang umiiyak si Daisy. Tila hindi alam kung anong gagawin. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pamilya pero ni isa sa mga ito ay wala man lang sumagot. "Wala nang puri ko," iyak ni Daisy. Nais magsuplong ni Daisy sa mga otoridad. Pero natatakot siyang baka baliktarin siya ng mga amo, lalo pat mas may kaya ang mga ito sa buhay. Dumaan pang mga araw at linggo, hindi na bumalik si Daisy sa kanyang dating pinagtatrabahuhan. Laking pagsisisi niya na sana noon pa siya umalis at hindi na hinintay na mangyari ang pananamantala sa kanya. "Daisy, wala ka na ba talagang balak bumalik sa trabaho mo? Ano, magiging palamunin ka na lang dito?" Galit na bungad muli ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang kwarto. Tanging iyak lang ang nagawa ni Daisy dahil hanggang ngayon sariwa pa rin ang mga alaala ng mga nangyari sa kanya. Nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo at pagsusuka at kahit ilang beses niyang itanggi sa sarili, nagbunga ang kahayupang ginawa sa kanya ng walang hiya niyang amo. "Ma, wala na po akong babalik ang trabaho," pag-amin niya sa kanyang ina. "Ano? Paano na lang ang gastusin sa bahay? Hindi pa tapos ang mga kapatid mo sa pag-aaral." "Ma, tanongin niyo rin po ako kung ayos pa ba ako. Alam niyo bang nangyari kung bakit hindi ako pumapasok?" "Aba, malay ko sa'yo't baka nag-iinarte ka lang." Tumulo ang mga luha ni Daisy at hindi na napigilang pagtaasan ng boses ang sariling ina. "Ma, pinagsamantalahan ako ng matandang amo ko. Pinagsamantalahan niyang kahinaan ko. Pero ni isa sa inyo walang nagtanong kung anong nangyari sa akin. Di walang nagtatanong kung okay lang ba ako, kung may masakit ba sa akin." Imbis na awa ang matanggap ni Daisy, isang malakas na sampal ang ginawad ng kanyang ina. "Huwag mo nga kaming pag-imbentohan ng ganyan. Bumalik ka ron at sayang ang pinapasahod nila. Wala ka nang mahahanap na trabaho nagpapasahod ng ganun kalaki." Tanging iyak na lang ang nagawa ng dalaga matapos ang sagutan nila ng ina. Napapatanong pa siya sa sarili kung ano ba talaga siya sa kanyang pamilya. "Daisy, bakit nitong mga nakarang araw ang putla-putla mo? May sakit ka ba?" Napalingon si Daisy sa tanong ni Aling Pasing, ang babaeng nagmamay-ari ng karinderya kung saan siya umi-extra. Ayos lang po ako, manang," pagsisinungaling ni Daisy. Batid na ng dalaga na nagdadalang tao na siya. Hindi niya alam ang gagawin at bigla na lang bumuhos ang kanyang mga luha. "Oh, bakit bigla ka na lang umiiyak dyan? May problema ka ba, iha?" Nilapitan siya ni Aling Pasing. "Manang, ano pong gagawin ko?" "Bakit? Anong nangyayari?" "Manang, buntis po ako. Natatakot ako, hindi ko po alam ang gagawin ko." "Ha? Paanong nangyaring buntis ka alam ko wala ka namang nobyo?" Mas lalong napaiyak si Daisy. "Manang, pinagsamantalahan po ako ng matandang amo ko sa dati kong pinagtatrabahuhan. Natatakot po ako, manang. Gusto kong ipalaglag ang bata pero wala naman po siyang kasalanan." "Diyos ko, alam na ba to ng mga magulang mo?" Agad umiling si Daisy. "Manang, natatakot ako kila mama. Hindi rin po sila naniniwala na pinagsamantalahan ako. Ano pong gagawin ko, manang?" Niyakap na lang siya ni Aling Pasing. Umiyak nang umiyak si Daisy. At pagkaraan lang ng ilang buwan, hindi niya inaasahang sampal ang aabuti niya pagka-uwi sa kanilang bahay. "Buntis ka?" Galit na bungad ng kanyang ina.
Saktong dumating naman ang lasenggero niyang tatay, kaya mas lalong nakaramdam ng takot si Daisy. Ma, hindi ko po ginusto. Anong hindi mo ginusto? Ginagago mo ba kami, Daisy? Wala na nga tayong malamon. Nagdagdag ka pa ng palamunin. Ni hindi na nga sapat ang inaabot mo sa amin galing dyan sa pagtatrabaho mo sa karinderya ni Aling Pasing. Ma, makinig naman po kayo sa akin. Bakit hindi nyo man lang po magawang unawain? Pinagsamantalahan ako, ma. Ni isa sa inyo walang nagbigay ng pakialam. Bakit, ma? Pera na lang ba talagang tingin nyo sa akin? Sa nakalipas na mga taon na pinagsilbihan at binigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilyang to, wala kayong narinig na reklamo galing sa akin. Ang intindihin lang ako, ma. Opo, nasa wastong edad na ako, pero ma, kailangan ko pa rin ng gabay at tulong ninyo. Ano pinapalabas mo? Utang na loob namin yun sa'yo? Ngayon sinusumbatan mo na kami? Kung totoo ang sinasabi mo, mas lalong hindi nararapat na buhayin natin ang batang yan. Kung bunga ng kahayupan at dagdag pabigat lang yan. Ma, naririnig mo bang sinasabi mo? Wala namang kasalanan ng batang to. Pwes, kung ayaw mo ipalaglag ang salot na yan, lumayas ka. Hindi namin kailangan ng karagdagang pabigat dito. Matapos sabihin yon ng nanay ni Daisy, wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang. Iniwan niya ang pamilyang nagtakwil sa kanya. Nagpapasalamat na lang din siya at natulog agad ang kanyang ama ng araw na yon dahil kung hindi, siguradong bugbog sarado na naman siya. Dalang mga gamit at ang natitirang pera, napagpasyahan ni Daisy ang magpakalayo-layo na. Pero bago siya umalis sa kanilang lugar, nagpaalam muna siya kay Aling Pasing. Nais pa ng matanda na tumira na lang siya sa bahay ng mga ito, ngunit ayaw naman ni Daisy na makadagdag pa sa problema ng mga ito. Sinikap niyang itaguyod ang sarili. Kahit buntis na si Daisy, sinikap niyang maghanap ng mapagtatrabahuhan. Kahit maliit ang kita, tinanggap niya na. At nang makapag-ipon ng kaunti para simulan ang iniisip niyang pagtitinda ng kakanin, yun na muna ang kanyang inasikaso. Baby, kapit ka lang kay mama ha? Malalagpasan din natin to. Pagkausap ni Daisy sa kanyang tiyan. Medyo malaki na rin yon at halata na ang pagkakaumbok nito. Nako, Neng, hindi ka ba nahihirapan dyan sa pagbebenta mo? Halos araw-araw ka naglalakad. Baka mapano ang pagbubuntis mo. Agad namang napangiti si Daisy sa matandang kasalukuyang bumibili ng paninda niyang kakanin at iba pang klase ng pangmerienda. Medyo lang po pero kinakaya naman para sa future po namin ng anak ko. Sagot ni Daisy. Asan bang asawa mo? Bakit hindi kanya tinutulungan? Natahimik si Daisy sa sinabi ng matanda. Alam niya na kahit ano ang kanyang gawin, hindi niya na talaga makakalimutan ang masalimuot na nakaraan. Pero nais niyang mag-umpisa muli para sa kanila ng kanyang anak. Ayos lang, Neng. Hindi mo naman kailangang sagutin. Sige, mauna na ako. Sa uulitin. Nginitian ni Daisy ang matanda. Nang matapos sa pagbebenta, umuwi na siya sa maliit na paupahan na kanyang tinitirahan. Habang inilalagay niya sa alkansya ang pera mula sa pinagbentahan, napansin niyang medyo napupuno na yon. Kaya imbis na ituloy ang paglalagay, naisipan niyang buksan ang alkansya. Puno ng galak at tuwa si Daisy habang nagpapaypay ng kanyang mga benta. Sa wakas, nakapagsimula na rin siya ng maliit na kainan. Wala pa siyang ganang kalaking budget para sa dine-in, kaya naman sa tuwing may bibili, take out lang ang mga ito. Neng, single ka? Tanong ng isa sa mga bumibiling tricycle driver. Opo. Kahit naiilang, sinagot pa rin ni Daisy ang lalaki. Sayang naman. Sakto ka sana para sa anak ko. Maganda at masipag ka, pero ang kaso, may sabit. Hindi na iwasan ni Daisy ang masaktan sa huling sinabi ng lalaki. Pati tuloy ibang tao na patingin sa kanya. Nang araw na yon, mas pinag-igihan pa ni Daisy ang pagtatrabaho hanggang sa makapanganak na. Ma'am, ito na po ang baby mo. Sabi ng nurse nang pumasok ito sa silid ni Daisy. Naluluhan namang tinanggap ni Daisy ang kanyang anak.
Wala na siyang naging problema sa pagpapa-ospital dahil talagang inagahan niya ang pagpunta. Anak, mahinang tawag niya sa bata na mahimbing ang tulog. Niyakap ito ni Daisy. Mas lalo pang ipinangako ni Daisy sa sarili na mas pag-iigihan niya pa. At kahit kailan, hindi niya sasabihin sa anak na naging bunga ito ng isang kasalanan. Napabuntong hininga na lang si Daisy habang pinagmamasdan ng sanggol. Nagulat pa siya nang bumukas muli ang pintuan ng kanyang silid. Daisy, kumusta ka? Muling naluha si Daisy nang pumasok si Aling Pasing. Ilang buwan niya na ring hindi nakita ang matanda. Ang huling kita nila sa isa't isa noong pinalayas pa siya ng kanyang ina. Manang Pasing? Masayang bati niya sa matanda. Hindi pa rin makapaniwala si Daisy na naroon ito. Nako, bagong panganak ka pa lang. Magpahinga ka na muna. Ayos lang ako, Manang. Maraming salamat po sa pagbisita. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa akin. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Mabuti pa, ilapag mo muna ang baby mo rito at mamahinga ka. Ako na muna ang bahala sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Daisy sa sinabi ng matanda. Manang, sigurado po ba kayo? Hindi po ba kami nakakaabala? Paano po ang karinderya nyo? Ikaw talaga, matagal na tayong magkakilala at kahit kailan hindi ka naging pabigat. At siya nga pala may nabalitaan ako. Ano po yun, Manang? Kunot noong tanong ni Daisy. Inaasam na tungkol ang balitang yon sa kanyang pamilya. Hindi ba, ang sabi mo'y yung dati mong amo ang nanamantala sa'yo? Napakagatlabi si Daisy at marahang tumango. Patay ng hayop na yon. Mabuti nga sa kanya't naturuan na ng leksyon. Nagulat naman si Daisy pero pakiramdam niya para siyang nakalaya mula sa takot ng nakaraan. Ano pong nangyari sa kanya, Manang? Ayun, nasaksak ng babaeng kamuntikan niya na rin pagsamantalahan. Kasalukuyan ngayong nahaharap sa kaso yung babae dahil sa bruhildang asawa ng rapist na yon. Ewan ko ba kasi sa justice system natin. Pero sana manalo ang panig nung nakasaksak. Self-defense naman yun kung maituturing. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nagawang makapagpatayo ni Daisy ng kanyang sariling karinderya. Kasama ang 10 taong gulang niyang anak, masaya na siya sa kanyang naipundar. Ma, pasok na po ako sa school. Magiliw na paalam ng anak ni Daisy. Mag-ingat ka, anak. Bili niya rito. Lalaki ang kanyang anak at mabuti na lang sa kanya nagmana ang bata dahil kamukha niya ito. Masasabi niya talaga na sa kanya lang ang anak niya. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, napagpasyahan ni Daisy na isara ng mas maaga ang kanyang karinderya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli niyang maririnig ang isang pamilyar na boses. Daisy? Napalingon si Daisy sa ina. Gulat man, hindi niya pinahalata sa mukhang ekspresyon. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Daisy sa kanyang ina. Ilang taon na rin ang nakalipas. Sa'yo ba ang karinderyang ito? Sa ngiti pa lang ng ina, alam na ni Daisy ang iniisip nito. Umalis na po kayo, ma. Hindi nais ni Daisy na maging walang modo, kaya kahit labis ang sama ng loob niya sa mga ito, binibigyan niya pa rin ng respeto. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Porke ba nakakaangat-angat ka na sa buhay? Wala ka ng utang na loob? Ma, ano ba? Ayoko na po ng gulo. 10 taon ang nakakalipas. Bakit ngayon pa po kayo nagparamdam? Naiinis na sambit ni Daisy. Hindi niya nais pagtaasan ng boses ang ina, pero alam niyang hindi ito titigil lalo pat nakikita na nito ang kanyang naipundar. Ma, may kaaway po kayo? Nanlaki ang mga mata ni Daisy nang marinig ang boses ng kanyang anak. Drew, nandiyan ka pala. Pumasok ka na muna sa loob, anak. Anong papasok sa loob? Yan na bang anak ng demonyo?
Nanlaki ang mga mata ni Daisy sa sinabi ng ina. Mas ikinagulat niya pa ng sugurin nito ang bata. Hayop ka! Bakit buhay ka pa? Ma! Ano ba? Bitiwan mo ang anak ko! Pinigilan ni Daisy ang ina. Aksidente niya pa itong naitulak. Agad niyakap ni Daisy ang anak na ngayon ay umiiyak na. Walang hiya kang bata ka? Nang dahil sa salot na yan, ginanito mo na ako. Ako na ina mo. Ina rin ako, ma. At sa ginagawa mo sa anak ko, mas lalong hindi ko kayo mapapatawad. Aha, ganyan na ba talaga kakita ng utak mo, Daisy? Ikaw nabubwit ka. Alam mo ba kung... At ikaw nabubwit ka. Alam mo ba kung paano ka nabuo? Drew, pumasok ka na muna sa loob. Ako nang bahala rito. Bakit, Daisy? Hindi mo ba gustong malaman ng anak na ipinagmamalaki mo ang katotohanan? Drew, pumasok ka na muna sa loob. Nirape ang mama mo, kaya ka nabuo. Ano? Hindi ka naniniwala? Ma! Ano ba? Pati bata ginaganito mo? Hindi ko alam kung bakit mo pinabuhay. Hindi ko alam kung bakit binuhay mo pang bubwit na yan. Kung hindi dahil sa yung bata ka, hindi dapat magiging ganito ang lahat. Tinuro ng kanyang ina ang karinderyang pag-aari ng dalaga. Eh dapat sa amin to. Kung hindi ka lang dumating sa buhay ni Daisy, dapat kami nagmamay-ari at nakikinabang ng mga paghihirap ng anak ko. Ma, ano ba? Umalis na kayo. At kahit kailan huwag na kayong magpapakita sa amin ng anak ko. Ikinakahiya akong naging pamilya ko kayo. Mahigpit na niyakap ni Daisy ang anak niya na panay ng iyak. Tara na, Drew. Mama, totoo po bang sinasabi ng babae kanina? Bunga po ba ako ng pang-aabuso sa inyo? Umiiyak na tanong ni Drew. Pinantayan naman ni Daisy ang anak at marahang pinunasan ang mga luha nito. Anak, wala kang kasalanan. Tandaan mo yan. Pero mama... Makinig ka kay mama. Halika rito, ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo, okay? Bata ka pa para malaman ang mga bagay-bagay na to at marahil hindi mo pa lubos na maiintindihan. Grade 5 na po ako, maiintindihan ko na po. Ninitian ni Daisy ang anak niya. Pinunasan niya muna ang mga luha nito bago simulang ikwento ang mga nangyari. Mama, sorry po. Dahil sa akin, nasira ang buhay mo. Ano bang sinasabi mo, anak? Hindi kailanman nasira ang buhay ko nang dahil sa'yo. Matagal nang sira ang buhay ko. Naging maayos lang nang dumating ka sa akin. Tingnan mo mga to. Nagkaroon ng direksyon ang buhay ko nang dahil sa'yo, anak. Tinuro ni Daisy ang laman ng kanilang munting tahanan. Maging ang karinderya na pagmamayari na natin, lahat ng to nakamit ko dahil dumating ka sa buhay ko. Tulad ng sinasabi ng mga tao, anak, bunga ka ng pananamantala sa akin. Pero hindi kita itatrato ng iba. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Mahal kita dahil anak kita. Anak kita, Drew. Kaya wag mong isipin na anak ka ng isang demonyo. Anak kita. Alam ko mahirap pang tanggapin, pero ang isipin mo lang, isa kang blessing. Nang dahil sa'yo, nakawala ako sa kulungang hindi ko sukat akalaing makakawala ako. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang nagpabago sa buhay ko. Mahigpit siyang niyakap ni Drew. Maraming salamat kasi pinili mo akong buhayin kahit hindi naman dapat. Mahal na mahal din kita, mama. Hinalikan ni Daisy ang sentido ng anak bago marahang ginulo ang buhok nito. O siya, kalimutan na natin ang nangyari ngayon, okay? Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo, ha? Opo, mama. Malambing naman ang sagot ng kanyang anak. Matapos ang araw na yon, hindi tinantanan ng kanyang pamilya si Daisy. Lagi siyang pinupuntahan ng mga ito sa karinderya. Anak, baka naman pwedeng makahiram kahit 5,000 lang. Hindi na alam ni Daisy ang gagawin, kahit ngayon ang ama naman nito ang nasa kanilang karinderya. As usual, lasing ito. Napapatanong na lang siya kung wala na bang natitirang kahihiyan ang kanyang pamilya. Hindi nagsalita si Daisy. Nagulat na lang siya nang magsimula ng gumawa ng eksena ang kanyang ama. Napilitan tuloy siyang tumawag sa barangay para mapigilan ito. Ganyan ka na ba talaga, Daisy? Mapagmataas?
ni hindi mo na nare-respeto at ginagalang ang pamilya mo. Bakit, ma? Ginalang niyo po ba ako? Sa pagkakaalala ko, mahigit 10 taon ang nakakalipas nang matapos ang relasyon ko sa pamilya natin. Hindi po ba kayong nagtakwil sa akin? Nagawa ko lang naman yon dahil hindi ko matanggap ang pagbubuntis mo. Hindi, ma. Bukod doon, hindi niyo matanggap na wala na akong perang may iaabot sa inyo. Nung kailangan ko kayo, nasan kayo? Nung nanganak ako, ni isa sa inyo walang bumisita sa akin. Ni walang nangumusta. Mabuti pa si Aling Pasing. May pagmamalasakit-sakit kahit hindi ko naman kaano-ano. Tama na yan. Natigil lang si Daisy nang pinigilan siya ng kapitan ng kanilang barangay. Ngayon, nanunumbat ka na talaga. Wala ka talagang utang na loob. Magulang mo pa rin kami at hindi ko nagugustuhan ang tono ng pananalita mo. Kung wala kami, wala ka. Tandaan mo yan. Ma, yan na lang ba lagi? Yan na lang ang isusumbat niyo sa akin? Mabuti pa itigil na natin to. May sarili na akong buhay ngayon. May anak na ako at ayos na siya sa akin. Sapat na si Drew sa buhay namin. Mabuti pa, magkalimutan na lang tayo, ma. Masamang anak din naman ang tingin niyo sa akin noon pa man. Pwes ngayon, putulin na natin ang ugnayan na meron tayo. Nang masabi yun ni Daisy, iniwan niya na ang mga magulang sa barangay. Hindi naman siya pinigilan ng kahit na sino. Nang makarating sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang anak na may kausap na matanda. Namukhaan niya ito kaya naman napangiti agad si Daisy. Si Aling Pasing iyon. Oh, Daisy, kumusta? Nabalitaan ko ang panggugulo ng mga magulang mo sa'yo. Ayos ka lang ba? Ikaw talaga, manang. Sa tuwing magkakaproblema, lagi ka na lang nandito. Yumakap si Daisy sa matanda. Ay, syempre naman. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Tsaka hindi ka na iba sa akin. Ngumiti si Daisy at inakay si Aling Pasing, pati na rin ang anak niyang si Drew. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Daisy? Opo, manang. Sa tingin ko, mas makakabuti yun sa amin ni Drew. Huwag kang mag-alala, manang. Pwede mo kaming puntahan anytime. At kami naman ang bibisita sa'yo sa bago mong tinitirhan. Saan tayo lilipat, ma? Tanong ni Drew sa ina. Sa Maynila na tayo, anak. Mas malayo ng kaunti dito pero sigurado akong mas mapapabuti ang lagay natin doon. Hindi na rin tayo magugulo ng dati kong pamilya. Tumango naman si Drew. Nagpaalam na ito para magkapag-impake ng mga gamit. Proud na proud ako sa iyo, Daisy. Napangiti naman siya sa sinabi ni Aling Pasing. Alam kong mahirap sa iyong putulin ang connection mo sa pamilya mo. Pero nagawa mo. Hindi naman sa lahat ng oras ay dapat kang manatili at magtiyaga sa lugar na hindi na nakakabuti para sa iyo. Ganon din sa tao. Kung hindi na sila nakakabuti sa iyo, walang masama kung tatanggalin mo na sila sa buhay mo. Pero manang, maging ganun man, mahal ko pa rin naman sina mama. Pero ayaw ko na silang makasama. Magbibigay na lang po siguro ako ng suporta sa kanila kahit papaano. Yung sakto lang para may maitulong na rin po. Napakabuti mo, Daisy. Sa dinami-dami ng mga karanasan mo, hindi ka sumuko sa buhay. Kinaya mong harapin ang mga bagay-bagay kahit na noon ay akala mo hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako. Mag-iingat kayo palagi. Pagkaraan ng ilang linggo, tuluyan nang lumuwas ng Maynila sina Daisy. Naibenta na rin nila ang karinderya, kasali na ang bahay na pagmamay-ari nila. Ma, ang ganda ng bagong bahay natin. Pwede ulit tayo magpatayo ng karinderya dahil malapit tayo sa school. Paniguradong dudumugin tayo. Suhestyon ni Drew sa ina. Ngumiti naman ang malapad si Daisy. Hindi niya inakala na malaki na talaga ang kanyang anak. Ang bilis ng panahon, wala sa sariling sambit ni Daisy. Bakit, ma? Ha? Wala lang. Habang tinitingnan kita, anak, parang ang layo na nang narating ko. Kailan lang, nung karga-karga pa lang kita sa mga braso ko, pero ngayon, nagbibinata ka na talaga. Ma, wala ka bang balak mag-asawa? Nagulat si Daisy sa tanong ng kanyang anak. Bakit mo naman naitanong yan? Marahan namang umiling si Drew. Wala lang, ma.
Natanong ko lang, wala naman pong problema sa akin kung maghahanap po kayo ng mapapangasawa. Gusto rin naman kitang makitang masaya, ma. Nakangiting sabi ni Drew sa kanya. Masaya naman ako Mukha bang malungkot ang mama? Hindi naman po sa ganun, ma. Gusto ko lang na makita ka na sumaya sa ibang bagay. Habang lumalaki ako, napapansin ko lagi na lang ako ang iniisip mo. Nag-aalala po ako na baka sa kapakanan ko na lang lahat ang atensyon mo at nakalimutan mo ng pasayahin ang sarili mo, ma. Marahan niyang nilapitan ng anak. Drew, masaya ang mama. Hindi naman kailangan ng kabiyak, asawa o lalaki na magiging kapiling sa buhay para sumaya. Narayan ka naman. Ikaw ang lalaki sa buhay ko. Sapat ka na sa akin. At huwag na huwag mong iisipin na hindi masaya si mama. Kasi kung tatanungin mo ang puso ko, sobrang saya ko. Sobrang saya ko kasi naging anak kita. Ikaw ang naging pag-asa ng buhay ko. At ikaw lang anak, masaya na si mama. Mahigpit niyang niyakap si Drew. Si mama talaga. Mahal na mahal kita, ma. Sana hindi ka magsawa sa akin. Ang dami ko pong gustong ipagpasalamat sa'yo. Tsaka sobrang proud na proud po ako na ikaw ang mama ko. Sa sinabi ng anak ni Daisy, hindi na niya napigilan ang sarili na mapaluha. Tunay nga na hindi lang sa romantikong pag-ibig matatagpuan ang tunay na saya. Ang pagiging kontento niya sa kung anong meron sa kanilang mag-ina, sapat na para sa kanya. Nagdaan pa ang mga buwan at taon, maraming natanggap na biyaya si Daisy. Sa tulong ng kanyang anak, mas lalo nilang napalaki ang dating maliit lang na negosyo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na wala namang masama kung tatanggapin mo na sa puso mo ang puot ng nakaraan at gawin na lang itong inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Sa likod ng tagumpay na nakamit nilang mag-ina, wala nang ibang mahihiling pa si Daisy kundi ang walang hanggang kaligayahan para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Sa dami na rin ng mga taon na lumipas, marami na ang nagbago. Dahil sa tulong na ibinibigay niya sa pamilya, lahat ng kanyang mga kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral at may maayos ng buhay. Unti-unti na rin namang nagbago ang kanyang ina. Samantala, ang tatay niya naman ay matagal nang pumanaw dahil na rin sa naging bisyo nito. Ang walang tigil na pag-inom at paninigarilyo ang naging dahilan kung bakit ito binawian ng buhay. Ang nanay niya na bungangera at walang pakialam sa kanya noon, humingi ng kapatawaran kay Daisy sa lahat ng mga nasabi at nagawa nito. Napatawad naman ni Daisy ang pamilya. Alam niyang maikli lang ang buhay at gusto niyang maranasan maging masaya kasama ang mga ito. Gusto niyang maramdaman ang matagal niya ng inaasam, ang makita siya nito bilang anak at hindi bilang instant ATM na mapapakinabangan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.